Ang tipo kong negosyo. Ang tipo kong negosyo. Mahahanap mo rin ang iyong perfect match, ang negosyong magsisilbing inspirasyon sa iyo at makapagpapaunlad ng iyong kabuhayan. Hindi lang door number 1, number 2 at number 3 ang magbubukas para sa iyo dahil samut-saring business ang matutuklasan sa Ang Tipo Kong Negosyo. Kung saan ka pa naghahanap ng business opportunity, sa akin lang. May opportunity ka na. Pwede ba kitang abutin? Ikaw kasi ang pangarap ko. Sa'yo na yung SSS, GSIS, pati na ang PhilHealth ko. Basta, akin lang ang pag-ibig mo Ang budget ko sa'yo ay limited. Limited edition. Ang tipo kong negosyo. Sina Tess Ramirez at Direktor Thelma Dumpit Murillo sa Ang Tipo Kong Negosyo. Good morning! Magandang umaga ho ng Biyernes sa inyong lahat. Welcome sa ang tipo nyong programa na Ang Tipo Kong Negosyo. Dito lamang po sa inyong himpilan, DZRB Radyo ng Bayan, na sa bayan din napapakinggan sa aming kapatid na himpilan, sa FM Band, ang DWBR, at syempre sa lahat ng Radyo ng Bayan stations nationwide. Ang programa pong ito ay hatid sa inyo ng Radyo ng Bayan at ng Department of Trade and Industry. Ako po si Tess Ramirez at ang aking partner, walang iba kundi ang maganda at sexing si Director Thelma Dumpit Murillo. Director Thelma, good morning. Good morning, partner. Isang maulan na Biyernes sa iyo at sa yung mga suking taga-subaybay. Oo nga. Naku, kahapon ay talaga naman ang ating mga kababayan ay sumuong na naman sa biglaang pagbaha. Kaya marami ngayon yung sinisipon, inuubo, di ba? Kasama na ako dyan, partner. Kasama tayo niya. Oo, hindi mo ba nahalata? Medyo bedroom voice ang dating ko ngayon. Oo nga. Anyway, kay umulan, umaraw, nandito pa rin po ang inyong mga kaibigan sa Himpapawid. Ako po si Thelma Dumpit Murillo at nag-aanyaya, sama po ninyo kami sa susunod ng 2 oras. Yes. Ay, 1 oras lang pala tayo. Sorry. Okay. Yes naman ako, no? 1 oras nga. Alas 8 na umaga po. Ayan, mahalaga ito ating pag-uusapan. Ay, oo naman. Partner, kasi di ba palagi natin sinasabi na may kaugnayan ang edukasyon sa mahalaga yung koordinasyon ng akademya sa labor. Mm-hmm. Kasi yan ang problema natin ngayon. Merong mismatch, di ba? Marami tayong graduate na hindi nabibigyan ng trabaho o natatanggap sa mga kumpanya kasi hindi yun ang kinakailangan ng industriya. At yung iba hindi akma doon sa kanilang natapos, sa kanilang pinag-aralan. Kaya sayang, yung iba, mga graduate nga, pero ang kanilang kinahihinatnan is clerk, mga ibang trabaho na hindi walang kaugnayan doon sa natapos nila. Nag-work sa fast food chains. Oo. Para lang magkasweldo, di ba? Magka-livelihood, magkaroon ng income. Yun yung sinasabi natin na nabibilang doon sa mga underemployed din. Na nagtatrabaho pero hindi naman husto yung 8 oras sa isang araw. So sayang yung kanilang panahon. Yun nga. Pero itong tema natin na from academe to industry, importante ito sapagkat mahalaga yung kanilang kontribusyon, di ba? Sa ating lipunan. Naalala ko kasi yung ilan sa ating cabinet secretaries, Director Thelma, di ba? Mga professional sila. Like yung ating Science and Technology Secretary, si Secretary Mario Montejo. Oo. Engineer siya by profession. That's right. At saka si DepEd Secretary. Dati rin nanggaling din siya sa academe. Dahil siya yung dating presidente yata ng De La Salle University. So, malaking tulong din para ma-improve yung ating pamumuhay sa araw-araw. Yan yung kanilang mga mahalagang kontribusyon. Oras po natin, alas 8:12 ng umaga. At tuloy-tuloy na tayo. Director Thelma, para sa ating unang segmento. Savings all my love for you. Nasa linya na natin ang ating pakakausap.
Yes, ang una nating panauhin, partner, talaga naman ako'y proud at nahuli din natin sapagkat napaka-busy itong tao na ito. At ang mas nakakatuwa, biro mo mula sa pagiging isang anak ng magsasaka, mula sa maliit na baryo, dyan sa Igig, Cagayan Valley, naging matagumpay na, anong ba siya, entrepreneur? O technopreneur? Technopreneur kasi technology yung kanyang negosyo. So, nakakatawa dahil, hindi nakakatawa, kundi nakakatuwa. From Cagayan Valley, he made it big to Silicon Valley. Wow. Oh, diba? Ibang klase, ha? Ibang klase talaga. So, tanungin natin, ano yung naging journey niya? How did it happen that he is now known as the Bill Gates of the Philippines, father of semiconductors? Wow, ayan. Talaga naman. So, let's welcome to the program Mr. Diosdado Banataw, Managing Partner of Tallwood Venture Capital. Magandang umaga po. Mr. Dado, good morning. Narinig ba tayo ni Mr. Banataw? Nasaan Ako, kaya hindi siya ko ngayon? siya Nasa narinig. Cagayan ba siya ngayon? Binabagyo pa noon yata tayo dyan. Oo. Director Telma. Naku, naputol yata si Director Telma. Sige, balikan natin maya-maya ang aking partner, pati partner ko nawala Sandali lamang po. Ibigidaan lamang natin ang ilang mga paalala. Pwedeng mangyari ang di inaasahan. Buti maasahan ka at ang SSS. Sa bawat hulog mo, mas malaki ang balik sa'yo. May sickness, maternity, disability, death, and retirement benefits ka. Kaya protektado ka at iyong pamilya. Mag-member ng SSS. Punta na sa SSS branches o sa website sss.gov.ph for details. Alagin ang mga local, national at international issues. 738 sa Mega Manila. Mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Ang bagong radyo ng bayan. Sa Direktor Thelma Dumpit Morillo at Tess Ramirez sa Ang Tipo Kong Negosyo. Okay, narito na kami ulit, Director Telma. Yes, partner. At talaga naman, ang ganda pa naman ng aking introduction. Oo nga At nandito na rin, nasa linya na rin si Mr. Dado Banataw. Okay. Mr. So Diosdado. let's welcome to the program. Good morning, sir. Welcome to Ang Tipo Kong Negosyo. Hi, good morning. Are you Ilocano? No, I am Itawes from Cagayan. I see. Welcome to Ilocano. There are some Ilocanos there, but mostly Ibanag and Itawes. I see. Anyway, I was wondering if you were monitoring us earlier when we introduced you. No, I got cut off and now we're just talking. So it's just a wonderment to us how a son of a farmer in a small barrio in Igig, Cagayan Valley made it big in Silicon Valley, California. Mm-hmm. So, how was your journey? Paano po nag-umpisa ang lahat ng ito para naman mabigyan ng inspirasyon yung ating po mga tagapakinig? Well, ang isang unang nangyari sa akin ay tungkol sa pag-aaral. Simula nung nasa grade school, tapos high school, and then kolehiyo. Nagustuhan ko ang math at saka physics. So, yun ang malaking tumulong sa akin sa pagiging engineer ko. Ayun. So, this is really something that you had dreamed of all your life? Yes, from the beginning. Somehow, I got to like math a lot. From the beginning, whether it's first grade and all the way through graduate school. I just felt comfortable in solving problems and really understanding nature. The funny thing about math and physics, it's all about nature. Really? You get to understand
right down to the molecules how nature works. And then, of course, the necessary mathematics to be able to analyze how nature works. Saan po ba kayo nagtapos, Mr. Banataw? Kolehiyo? Opo. Sa Mapua Institute of Technology. Ay, kaya naman pala. Mapua, talaga namang yan ay tanyag para sa engineering. Yes, and Director Telma, mapalad si Mr. Banataw sapagkat nakatapos siya ng pag-aaral, di ba? Kasi farmer yung kanyang tatay, pero yung ilan sa ating mga kababayan, yung mga ganyang hindi nakakatapos ng pag-aaral. Correct. Pero partner, correct kita dyan. Yung mga farmer sa Amerika, sila talaga mayayaman. Dito lang sa atin, hindi ko alam kung bakit napakahirap ng ating mga farmers. So anyway, going back to Mr. Banataw, paano po kayo na itaguyod ng inyo pong ama? Ilan po ba kayong magkakapatid na pinag-aaral? Apat kaming magkakapatid, 3 lalaki, tapos yung bunso ng pamilya, babae. Okay. Sa desire ng parents ko na mag-aral kami, ang tawag doon, kuha ng loans para mabayaran ng mga tuition fee namin. Ayun, ng utang. Yeah, lalo na nung sa college, siyempre medyo malaki ang expenses doon, tuition fee. So, panay ang utang. And then, nababayaran naman sa harvest ng rice farm niya. Ayun. Pero the whole time na 4 kaming nasa college, panay ang utang para mabayaran yung expenses. So, ngayon po siguro yung inyong bukid hindi na ay mas malaki na ngayon. Alam mo na land reform? Ay! Mabuti na lang tapos na kami sa kolehiyo noon. I see. So, na land reform, na divide up, binigay sa mga tenants. Pagkatapos noon, hindi na siya nag-farming, gawa ng masakit ng loob niya. Naiwan na yung pagbubukid. Oo. Yeah. So, yun ang unang-unang parang love of his life na nasa bukid siya, nagtatrabaho doon. Very siya, yung parang dejected siya sa buhay, and then inimbita ko na lang siya sa pumunta sa US. So nandun sila, pati yung mother ko, for about 10 years, tapos bumalik na sila dito. Pero yung produkto ng kanyang pinaghirapan, yung inyong father, ayan, kita-kita na ba yung resulta sa inyo, di ba? Nagbunga, oo. Yeah, lalaki naman na sinuwerte rin. At paano po kayo nag-umpisa sa Silicon Valley? Napaka-competitive po dyan. Nag-aral ako sa Stanford University ng electrical engineering at saka computer science. And ang Stanford nasa Silicon Valley yon. So, pagka-graduate ko, doon ako nagtrabaho. Hanggang doon pa rin kami nakatira. Malapit din sa Stanford. Okay. Yung iba po sinasabi kasi meron nakikita mga litrato kasama ninyo si Bill Gates. Close ba kayo? Hindi naman. Kasi gawa ng mga dinesign ko, kailangan ng collaboration sa Microsoft. Nung nangyari yon, si Bill Gates active pa. Pero pag nandun kami sa Microsoft sa Washington, ang talagang kasama namin sa mga meeting si Steve Ballmer. Yung dati niyang presidente. Nag-retire na rin siya ngayon. Pero yun ang Steve Jobs. Si Steve Ballmer po, hindi Steve Jobs. Hindi. Steve Ballmer ito sa Microsoft. So, si Steve Jobs, obviously, sa Apple siya, Opo. Yeah. At ngayon, Director Telma and Mr. Banataw, pagdating sa science and technology, talagang humahabol tayo, umaagapay tayo, di ba? Lalo may target tayo sa 2015, yung pakikipagsabayan. Yeah, hopefully, makaka-compete tayo. Pero alam mo, ang statistics natin ngayon, behind tayo. Ay, ganun po ba? Oh, yeah. So, at yan ang advocacy po ninyo, hindi ba, Mr. Banataw? That's right. Tell us more about it. Ito pong PhilDev. Yeah, yung PhilDev, ang thesis namin
is to use science and technology, innovation, and entrepreneurship for economic growth sa Pilipinas. Kasi yun lang, sa research namin, yun lang ang nakaka-move ng economic needle, kumbaga sabi nila. So, we have been working with the government for the last 7+ years to start producing scientists and engineers. So mabuti naman, in working with some of the universities, we convinced them to set up a scholarship fund, tinatawag na ERDT, mga 5 billion pesos for 5 years for all its scholarships in engineering. Nag-umpisa pa yun nung si Gloria Macapagal ang presidente. And then, buti naman po at tuloy-tuloy kahit na iba na yung naging presidente. Yeah, totoo. Mabuti naman meron silang naintindihan nila na kailangan talagang makapag-catch up tayo sa science and technology. That's right. So, yung scholarship na yon nandun pa rin, ginagamit pa rin ng mga university. There are 8 universities na pinili namin para makapag-produce ng mga PhDs. Tapos may mga dalawa pang project. Yung isa hindi pa nag-uumpisa, pero yung meron kaming R&D, Research and Development, para makapag-design ng infrastructure for computing and communication para sa Department of Education. Na imbis na bibili lang ng laptops na ibibigay sa mga estudyante, ang sinuggest ko, dapat mag-design tayo ng sarili natin na mas maigi at saka mura ng konti. You're talking about the software or the physical, yung Both hardware? Hardware and software. Both hardware and software. We designed it from scratch. Konting tulong din galing sa Silicon Valley, pero karamihan mga Filipino engineers. So, malapit nang matapos, tinetest na namin sa mga ibang eskwelahan yung system namin. Basically, ang architecture is based on yung tinatawag na cloud computing. Ewan ko kung nadidinig niyo yun, pero... yes, cloud computing. Yeah. Yun ang nakakapag-differentiate sa design nito sa mga ibang countries na ang binibigay lang mga laptop sa mga estudyante na hindi masyadong konektado. Being I think I would consider you as a visionary, and because of that, I'd like to ask you, what do you foresee and how do you foresee the future of the Philippines in a digital world? There are quite a few things, of course, but let me just mention at the highest level. It's fairly complex, but if you can bear with me for a minute. Apo. Okay. All these years, starting from Silicon Valley, we have designed a lot of these platforms, starting from the big computers based on a lot of semiconductor chips, and then the PC, and then laptops, and now smartphones, tablets. We have a lot of those tools already done, and people are very productive. Ang pinaka-importante ngayon, lalo na sa Pilipinas, is to promote mathematics and computer science. Ayun. Hindi na natin kailangan mag-spend ng time na i-redesign yung mga ginawa ng mga ibang countries gaya ng US kasi masyadong mahal. At saka nandun na yung mga instruments, except for yung minention ko kanina na dapat i-equip yung mga bata sa elementary schools and high schools ng sarili nilang computers na design dito. Yun, gagawin natin yun para eventually ma-disrupt yung mga imports. Anyway, at this time, maybe we can catch up through mathematics and computer science. That's for the short term. We can design programs. Ang kulang sa atin is understanding the global market. Kung ano yung mga innovation na dapat gawin para ma-address ang global market.
Ayun. Kayo po masigasig sa pag-aaral. Baka meron ho kayong maipapayo dun sa mga listeners natin, especially yung mga kabataan, yung mga nag-aral sa Science High Schools. Director Telma, kasi ang napapansin ko pagdating sa kolehiyo, nag-iiba sila ng kurso, di ba? Nag-shift sa Arts and Humanities. Yes, na itutuloy yung sa field ng S&T. Yeah. So ano pa yung mapapayo po? Well, yung mga estudyante na ang aptitude nila, math and science and physics, gaya nung nangyari sa akin, dapat ipagpatuloy ninyo yon. Huwag kayong magplano ng pag-aaralan nyo yung for the short term. Dapat long term. Kasi ang reward ninyo mas malaki kaysa mga short term goals na pupunta ka sa arts or humanities or ano man yon. Engineering is a very rewarding sa profession, but also very, I would say, rewarding in financially sa experience. Nako. I mean, Ibig sabihin, mayaman na si Mr. Banataw. hindi ko naman sinasabi yun. Kailangan lang talaga ng tiyaga. Oo, Yeah. tiyaga, syempre. Kapag may tiyaga, may nilaga. Correct. I was so fortunate to have met you, Mr. Banataw, during the IDEA Global Entrepreneurship Symposium last March. Oh, you were there? Yes, I was there. I met you and your wife. Yeah, okay. And I'm so happy to find out that today you will be receiving also an award. And I would like to congratulate you for being an awardee of the 2014 AIM Washington CC Distinguished Management Leader Award. Thank you. And salamat. this is especially rewarding for, or I would say gratifying for me because, you know, of all the awards I've gotten over the years, this is more meaningful because of the name of the award itself. Mr. Washington CC is he's one of my heroes. And to get an award named after him is, I don't know how to describe it. I'm just so gratified with this kind of award. He's my hero, as I said. Yeah. I'm sure, partner, marami pang matatanggap na award si Mr. Banataw. Oo. At aabangan natin yan. At patuloy po ang aming pakikiugnayan sa inyo po, Mr. Banataw. If you have anything to announce or disseminate or information that you want cascaded to our people, please use our program for that. Okay. Thank you so much, Mr. Banataw. Yes, thank you very much. And more power po. Ayan, isang technopreneur, si Mr. Diosdado Banataw, una nating nakausap. At meron pa. Naku, marami pa tayo nakalinya, Director Telma. Abangan niyo po yan, mga kaibigan, sa aming pagbabalik. Sandali po lamang. Pwedeng mangyari ang di inaasahan. Buti maasahan ka at ang SSS. Sa bawat hulog mo, mas malaki ang balik sa'yo. May sickness, maternity, disability, death and retirement benefits ka. Kaya protektado ka at iyong pamilya. Mag-member ng SSS. Punta na sa SSS branches o sa website sss.gov.ph for details. Alamin ang mga local, national at international issues. 738 sa Mega Manila. Mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Ang bagong radyo ng bayan. Kung saan ka pa naghahanap ng business opportunity, sa akin lang, may opportunity ka na. Pwede ba kitang abutin? Ikaw kasi ang pangarap ko. Sa'yo na yung SSS, GSIS, pati na ang PhilHealth ko. Basta, akin lang ang pag-ibig mo, ha? Ang budget ko sa'yo ay limited. Limited edition. Ang tipo kong negosyo. Sina Tess Ramirez at Direktor Telma Dumpit Murillo sa Ang Tipo Kong Negosyo. Para-paraan lang. Okay, sa oras na alas 8:32, nagbabalik po kami. At Director Telma. Yes, at nasa linya na rin natin ang ating susunod na panauhin. At kanina, ating pinag-usapan, partner, di ba, yung kahalagahan ng koordinasyon sa pagitan ng akademya at ng labor o yung mga industriya.
Dahil kung hindi tayo makakapag-produce ng mga tama o akmang graduates, wala magagamit ang ating mga kumpanya. At nitong nabanggit ko rin kanina, yung IDEA Global Entrepreneurship Symposium na naganap noong Marso, nandyan yung isa sa ating pinagpipitaganan, ang chairperson ng Commission on Higher Education, and she talked about technopreneurship in higher education. Let's welcome to the program Ms. Patricia, or should I say Dr. Patricia Licuanan, chairperson of the Commission on Higher Education. Good morning, ma'am. Good morning. Yes, and welcome to the program. Thank you for your time. Earlier, we were talking to Mr. Dado Banatao and about the necessity of mathematics and the sciences for our students to get into as a way to, how do you say it, for a more sustainable future for our industries. At saka pinag-usapan din po natin yung mismatch between the academe and the labor. Dahil yung mga graduates po natin, usually hindi po na empleyo ng ating po mga kumpanya, ng ating mga industries. Ano po ang ginagawa ng CHED sa panig po ninyo? Unang-una, marami kaming mga types of support, mga suporta para sa estudyante upang sila ay pumasok sa mga priority courses, no? Science, technology, engineering, mathematics. So may mga scholarships at may mga suporta din para sa mga higher education institutions para sa mga programa nila in this ang tawag namin doon STEM, no? Science, Technology, Education, and Engineering and Mathematics. So support. And also, may mga partnerships kami sa industry, no? The academe industry partnership is emphasized very strongly by CHED. So, sa discussions with industry, we find out kung anong kailangan nila, no? What are the emerging careers, anong mga careers of the future, and how we can design curricula in order to develop these human resource for those jobs. No? Those are some of the things we are doing. That's for the long term. Long and medium, because we have already started. May mga programa na nagsimula sa ang bunga ng partnership with for instance the business processing industry, the IBM Philippines, and various what do you call it, business associations, no? So we have may mga curricula na existing, and they will have graduates in 4 years. That's not too long, no? Partner? Director Chalma, dito sa atin, ginanap yung IDEA Global Entrepreneurship Symposium nung March, ano? At isa pala sa speakers, si Dr. Patricia Licuanan. Kumusta po yung turnout ng event, ma'am? Kumusta, no? Yung turnout ng event. Kumusta po ng event, kumusta naman po? What did we get out of that symposium? Kasi hindi kita masyadong nadidinig. The connection here in our area is very bad. Yeah, that was maganda yung symposium na yan at in-emphasize ng both industry at academe na talagang kailangan namin isuporta yung mga, again, science and technology, as well as developing the opportunity na maging entrepreneurs yung mga products namin sa science and technology. So hindi lang producing the scientists and the technical people, but dapat sila pumasok sa entrepreneurship, so that this can help the country, develop
technological products that can be commercial. Yes. So ito po yung mga technopreneurs. Technopreneurs, yun ang tawag nga namin sa kanila, technopreneurs. It's not easy. Right now, nagsisimula lang kami, but it's an exciting field, no? And so we will pursige in this area. Sa palagay niyo po, ito na ba ang maaaring solusyon o paraan upang mabuhay uli natin ang ating pong manufacturing? Definitely, absolutely. Ito sana nga, no? This will be one way na manufacturing will be developed. If you have engineers who are like Mr. Banata, no, engineers who have a certain business sense also, no, and are able to develop products with commercial value. Often, ang nangyayari, baka may produkto nga na nagiging bunga ng research at development, but these are not commercialized. Right. The scientists themselves are not inclined or do not have the interest or the know-how to commercialize this. At yung mga higher education institutions also tend to be too academic naman, no? Dapat sila din may entrepreneurial thrust so that the products of their science and technology can be commercialized. Ayun. So there's no conflict between science and technology and business. In fact, no, they can not at go all, together. not at all. Often nga lang sa academe, no, may cultural divide between these two areas, but it should not be. Hindi nga yun dapat, and that's what we're working on now. Director, tama nabanggit ni Dr. Licuanan yung higher education institution. Yes. Ano po ba sa mga ito, ma'am, yung nag-offer na ng entrepreneurship courses sa kanilang science and technology programs? Maraming entrepreneurship courses kung iisipin namin. Pero these tend to be sa business administration, no? Bihira pa rin yung mga courses na entrepreneurship in the science and technology, but there are some. For instance, sa Mapua nga, no, where the alma mater of Mr. Dado Banataw, sa UP, may courses na sa molecular biology na may course na biology enterprise. Sa Ateneo din, they have I think yung School of Management nila also has a course on information technology entrepreneurship. I forget na what the course in Mapua is, pero meron na, no, trying to combine science and technology and entrepreneurship. Right. Pero kailangan pang dumami ito. Katulad ng food technology. Yes, exactly. Chemical That's right. engineering. That Diba? is a very, very promising, and it's an area we have been in already a long time, and there a lot of the business enterprises tend to be also in this area. Yeah. Another thing na nakikita namin is marami nang rin most of the startups in small and medium industry tend to be women, no? So if we have, however, there are less women nga in the science and technology. So if we get more women, I think, in science and technology, at ngayon, ang balita, dumadami na rin ang women sa engineering, for instance, sa University of the Philippines, malapit ng 50-50, no? So I think there will be more entrepreneurs if you get more women into science and technology. Marami pala nagiging interesado dyan sa yes. yan. They have that inclination. Yes. Wow, that's exciting. Diba? Sana naman po
yung ating maiproduce na mga engineers, hindi naman po magmamigrate. Oo nga. Yun na nga. That is true. We really have to have the opportunities for them here, no? And that is part of our challenge now. When we send students or young people abroad to get their masters and PhDs, when they come back, they have to see na may mga laboratories sila in order to continue their work, and they have jobs that are fulfilling, no? That's so right. That's what we have to guarantee. And then we will That's get what them you back. should demand from the industry. Correct, yes, exactly. So Okay. industry and academe really have to work together. That's true, very true. Sayang po ako, nag-graduate ng Merinol, pero ComArts hindi po. Well, that's very good. You're doing very well. Thank you. Congratulations. Okay, well, thank you very much for your time, ma'am. And we hope to have you again too. soon. Is this Tess? Hi, Tess. No, this is Thelma. Hi, Thelma. Hello. Ako po si Tess. Thank you so much po, Dr. Licuanan. All right. Good morning. Bye-bye. Good morning to you too. Ayan, okay. From Chad Partner, alam naman. mo si Dr. Licuana, naging president siya ng Merinol. Kaya binanggit ko, nag-graduate ako ng Merinol. Ayun. Pero ComArts nga, hindi engineering. Okay naman sa kanya, di ba, yung inyong sinapit ngayon, yung inyong kinahinatnan ngayon, Director Thelma. Oo. Iba naman ang ating pagtulong sa kababayan natin sa larangan ng komunikasyon. At serbisyo publiko. 44 minutes after 8. Ilan pang paalaala? Pwedeng mangyari ang di inaasahan. Buti maasahan ka at ang SSS. Sa bawat hulog mo, mas malaki ang balik sa'yo. May sickness, maternity, disability, death and retirement benefits ka. Kaya protektado ka at iyong pamilya. Mag-member ng SSS. Punta na sa SSS branches o sa website sss.gov.ph for details. Alamin ang mga local, national at international issues. 738 sa Mega Manila. Mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Ang bagong radyo ng bayan. Sina Direktor Thelma Dumpit Murillo at Tess Ramirez sa Ang Tipo Kong Negosyo. Pam 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 para pa pam 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 para pa pam. Easy to get. Pam para pa pam pa para para pam 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 para pa pam. Alright. 46 minutes after 8. At sino naman yung ating makakausap this time, Director Thelma? Oo nga, ang bilis naman ng oras. Partner, itong susunod nating kakausapin, nakakatuwa yung pag-uusapan natin. Di ba noon yung uso yung barter trade na kung meron kang gustong produkto, hindi mo kailangan na bayaran ng cash. Pwede kayong exchange na lang, di ba? Sa produkto, instead of cash. Exchange of goods instead of cash. Ngayon, bumabalik na naman itong barter trade, pero ibang klase. Iba yung system, partner. Oo. Nagbago na talaga no? Di ba meron noon yung study now, pay later? Yes. Ito naman iba. Barter knowledge, kumbaga. In exchange for goods and not cash, ay pwede kang mag-aral. Pero ang ibabayad mo kung ano yung kailangan ng teacher. Talaga, Okay, di ba? alamin nga natin yan. Oo, sige, kilatisin natin to. Ating kausapin ang ating volunteer coordinator from the Trade School Manila, Miss Jen Tan. Good morning to you and welcome to the program, Jen. Hi, good morning po. Magandang umaga, Miss Thelma and Miss Tess. Good morning, Jen. Oo, medyo kakagising pa lang yata ni Jen at nahihiya ang kanyang boses. Busy po sa pag-volunteer. Okay, let's talk about Trade School Manila. Ano po ba ito, ma'am? Mukhang kakaiba ito. Oo, ano naman siya? Yung na-mention niya nga, di ba, hindi na kakaiba yung barter system dito sa Pilipinas. Ang pinapahiwatig ng logo namin yung Nawala na ata si Jen. Miss Jen. Kontakin natin ulit. Okay. Okay, nakakatuwa, hindi ba?
So, hindi na ngayon balakid, partner, kung ikaw ay walang pera. Pwede ka na ngayon mag-aral. Kung ikaw ay, yung ano lang, kung meron kang mga goods. Baka naman, kaya lang hindi naman pwede yung mga katulad nun na ibibigay mo, baboy, o gulay. Hindi yata pwedeng ganon. Di ba? Oo. At saka ito yung malaking bagay, Director Telma, kasi di ba naging issue noon, yung hindi pinapakuha ng final exams or anong klase ng examinasyon dahil hindi pa nakaka-pay sila, di ba? So, nahadlangan yung kanilang pag-aaral. Itong proseso na ito, makakatulong sa kanila itong proseso na ito. Depende lang siguro kung meron silang pamalit talaga, no? Okay na. At saka kung nandun sa wishlist yun ng kanyang instructor. Baka naman ang gusto ng instructor, isang bagong laptop. Linawin natin yan kay Jen. Nandiyan na ba? Nasa line na natin si Miss Jen. Hi, Jen. Hello. So, ito po bang Trade School Manila is run like an ordinary school? Hindi po actually. Ano ba siya? Bali, kahit na ang yung lugar kung saan kami ng class namin is hindi rin ordinary kasi ano lang siya, kumbaga free venue siya na instead na magbayad kami, parang donation lang din nung venue yung kapalit. So ang nangyayari sa kanya, meron kaming platform which is yung website namin. Nagre-register din yung teacher tapos usually narinig ko yung na-mention nyo kanina about sa mga hinihingi. Usually naman ang ina-advise namin sa mga teachers namin kasi nga gusto lang nila talaga magturo as a passion lang kung ano yung alam nila. So, kadalasan ang hinihingi either notebook or mga writing materials, ganun lang. Tapos may mga iba rin naman na humihingi ng kakaibang items. Pero of course, meron pa ring option yung mga estudyante. Cellphone. May humihingi ba ng cellphone? Wala. So far naman, wala pang naghingi ng cellphone. USB siguro, USB. Fortunately, actually, mga electronics wala pang nanghihingi. Karamihan ng teachers namin, it's either mga used na gamit o kaya it's either magsulat lang tungkol dun sa klase niya or i-visit yung Facebook page nila. So, paano mo naisipan na magtayo ng ganito? Nagsimula to actually, like ako volunteer na ako, pero ang nag-start talaga nito, 7 magkakaibigan sila from Ateneo. Tapos yung isang kaibigan nila, naka-attend siya ng isang klase sa Singapore pa. Tapos naisip nila, parang maganda yung idea, parang mag-work siya dito sa Pilipinas, bakit hindi natin try? So parang, yan, out of nowhere lang, nag-gather sila, nag-email sila doon sa organizers kasi nagsimula tong idea na to sa New York pa. Nag-email sila doon sa mga organizers sa New York, binigyan sila ng platform, which is yung website. Tapos from there, naggawa na sila ng una nila na klase. Ayun. So, partner, ito, malinaw na hindi kailangan iasa lahat sa gobyerno. Oo nga sila, sariling sikap. Pero baka maisip ng nakikinig sa atin, paano sila nakaka-survive? Kasi di ba may pagkamagastos rin yung pag-aaral, kahit pa paano gagastos ka rin. At saka, ano ba to, yung accredited ba? Kunyari, pag nag-attend ka, meron kang certificate na recognized by, let's say, TESDA or any of our institutions. Apo, wala po kaming accreditation or wala pa naman pong may-mention sa amin na kailangan namin ng accreditation kasi ang mga tinuturo po dito, yun nga, ang sa nabanggit, very passion-driven yung mga nagtuturo. So, kadalasan, kahit na ang profession nila is, halimbawa, nag-aaral, nagtatrabaho sila sa IT, pero ang passion talaga nila is mahilig silang mag-calligraphy or mag-hand lettering o kaya mag-makeup. So, ang ituturo nila is yun, hindi yung mismong profession nila. Ayun. So, kung ano yung passion mo, yun yung ini-encourage din namin sa mga magtuturo. Kung ano yung, talagang kapag nagsalita ka about it, alam mo yung sinasabi mo. And hindi rin kami nagsiscreen
in a way, pero hindi yung talagang kailangan pa namin ng diploma, ng isang teacher, or kailangan mataas yung hindi mo kailangan na maging PhD o maging ganon para ka makapagturo sa trade school Manila. Kasi naniniwala po kami na as long as passionate ka dun sa ginagawa mo, na kahit pa paano may i-share ka dun sa sa isang tao. May sharing of knowledge out of your own personal experience. Yes. Na hindi matutumbasan ng kahit anong diploma. Di ba? Yes, tama po. Yun. So, for those who are interested to get in touch or participate, whether as an instructor or a student, how do they get in touch with you? Yes, we have a website that's tradeschool.coop, COOP, /Manila. Tapos, we also have a Facebook page. They can follow us there. We update it all the time, which is facebook.com/tradeschoolmanila. One word. Trade School Manila. Yes. Okay, I just liked you now. Ang bilis Ang bilis talaga. Ano ako? Mabilis. Okay, so Jen, para dun sa mga tagapakinig natin na gusto o nag-iisip kung anong negosyo ang pwede nilang pasukin at ano yung kinakailangan, ano yung tip na maibibigay mo kung papasok sila sa pagnenegosyo? Ang tip na mabibigay ko lang po, you just start. Yung parang, kung may naisip ka na idea, pag-aralan mo, tapos tingnan mo kung, tingin mo ba like yung ginawa namin dito kahit hindi siya negosyo, tingin mo ba magiging useful siya sa pag-build ng community mo? Yun yung isa sa pinaka-important. Kasi hindi mo lang gusto na magnegosyo, kailangan meron din siyang, meron kang naiibalik dun sa komunidad mo. Kahit na yung maliit lang na komunidad kung nasaan ka, kahit hindi yung pangmalakihan. Aside from that, syempre kailangan alam mo rin kung ano yung risk before ka pumasok dun sa kung ano man yung negosyo na napapasukin mo. But as long as passionate ka about sa ginagawa mo, kahit na hindi ka mag-succeed at on the first try, pwede mo siyang gawin kasi doon ka naman talaga matututo. Tapos pag natuto ka na, pwede kang magturo sa amin sa trade school. Tungkol sa negosyo mo. Ayun. Okay. So, thank you very much, Jen, for sharing with us your new school, or bagong luma, I should say. And more power to you. Yes, thank you po. Okay, Salamat. Magandang umaga. Magandang umaga si Miss Jen Tan. Mga kaibigan, volunteer coordinator ng Trade School Manila. 56 minutes after 8. At para sa ating last segment na po. Drive my caravan. Ano ba ibang mga aktibidades na naka-line up this month of June, Director Telma? Yes, partner. Ating SME Roving Academy ay nasa DTI 4A ngayon sa Siniloan, Laguna. At dyan din sa Katanawan, Quezon at Padre Burgos, Quezon. Sa June 28 to July 4 naman, magkakaroon ng Provincial Auto Fair sa DTI Region 10 sa Tubod, Lanao del Norte. At Yaman Jensan Trade Fair sa Jensan naman ito sa Region 12 mula June 20 up to July 19. So marami pa kong panahon para po kayo ay sumali. Yan. Partner. Ayan, okay. Partner, napansin ko lang dun sa itong kausap natin si Jen, parang yung mga estudyante ngayon, hindi na sila kasing swapang. O hindi na nila naiisip masyado yung swapang? profit. Diba? Parang giving back. Parang naisip ko lang, teka, batang-bata pa kayo eh. Dapat kailangan muna kumayod kayo, diba? Yung earn some income, livelihood, ganon. Pero sa kanya, yung sa mga kasama niya, giving back yung naisip nila. Yes. Nakakatawa, di ba? So,
there is hope for the country. Pero talaga silang magandang advocacy, di ba? Oo, there is hope for the nation pagka nakakarinig ako ng ganyan. Siyempre. At sana nag-iwan ito sa kanila ng inspirasyon, ang edisyong ito ng Ang Tipo Kong Negosyo. Paalam na tayo, Director Telma. Yes, maraming salamat sa ating mga suking taga-subaybay at wag po kayong mawawala. Tuwing Biyernes, narito po kami ng aking partner na si Tess. Ito po inyong lingkod, Telma Dumpit Murillo. Have a nice weekend kahit na po medyo mamasa-masa. Ayan. Partner, have a nice weekend. Bye-bye. Okay, bye-bye. Si Director Telma at maraming salamat sa lahat ng aming mga nakatuwang. Kay Miss Marela and Marjorie at sa technical side. Thank you so much kay Mr. Jun Palada ng DWBR at sa aming mga nakasama dito si Engineers Lita de los Santos, Kuya Rene, and sa aming technical supervisor Jet Kangko. Ako po si Tess Ramirez. Until next Friday for another edition ng Ang Tipo Kong Negosyo. Have a nice weekend. Bye!